Ang topic natin ngayon, kasama din sa pinakamahalagang topic sa Quran, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong kwento kay Hud, Prophet Hud alayhi salam. Si Prophet Hud alayhi salam, isa sa mga dakilang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay dumating sila pagkatapos ng pagkalipas ni Nuh alayhi salatu wassalam. Sinabi natin nung last lecture natin kung saan dumaong yung barko ni Nuh alayhi salatu wassalam. Saan yun? Sa Judi. Saan yun? Sa Iraq. Ibig sabihin, sa Iraq nagsimula yung pangalawang pamumuhay ng mga tao. First life ng humanity nagsimula sa Iraq. Kasi doon dumaong si Nuh alayhi salatu wassalam. Mamaya, pagdating natin sa topic kay Ibrahim alayhi salatu wassalam, makikita natin doon din nag-start yung da'wa ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Si Prophet Hud alayhi salatu wassalam, isa siya sa mga kabilang sa tribo na Ad. Nung nabuhay sila sa Iraq, kumalat dumami yung mga tao at nagkanya-kanya at nagkaroon ng mga tribo. Nung lumipas si Nuh alayhi salatu wassalam, dumami yung mga tribe. Nagkaroon ng tribo na tinatawag na Ad, Thamud, at Jurhum, Judaism. Marami sila, pero ang topic natin ngayon, itong si Ad. Specific topic natin sapagkat sila yung nabanggit dito sa Quran. Sinabi ng mga ulama, ang word na Ad ay nanggaling sa salitang Ada o Raja'ah. So, ibig sabihin, Arabic language yung Ad. Sinabi natin nung una, si Nuh, yung pangalan niya hindi galing sa Arabic sapagkat wala pa yung Arabic language. So ngayon, sa panahon ni Ad, nakalikha sila ng isang language na tinatawag na Arabic language, Al-Arab. So doon kinuha yung pangalan ng Ad. Ang ibig sabihin ng Ad, sinabi ng mga ulama sa dictionary na tinatawag na Dictionary Ibn Faris, tinawag niyang Makayisul Lugha, pinaka-legit o pinaka-sikat na dictionary ng Arabic. Sinabi na yung Ad ay nanggaling sa word na Ada. Ibig sabihin, nanumbalik sapagkat yung namuhay sila, nung nawala yung buhay ng sa panahon ni Nuh, nag-start sila mamuhay sa Iraq, nanumbalik yung bagong pamumuhay. So tinawag silang Ad. Ad na nanggaling sa angkan ni Nuh bin Iram. Si Iram, yan yung pinaka-ninuno nila, yun yung connection niya kay Nuh alayhi salatu wassalam. Si Hud naman, sinabi ng mga ulama, yung Hud, pinaka-summarize, ang ibig sabihin ng Hud ay al-Haud, nanggaling sa word al-Haud. Kumbaga, haid, pag sinabing haid, ibig sabihin taib. Ibig sabihin ng taib ay nagtatawba palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, everyday siya nanunumbalik kay Allah. Yun ang ibig sabihin ng taib. Okay? So, mustamir, continuous. Taib. Doon kinuha yung pangalan na Hud. Si Hud alayhi salatu wassalam ay natasan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magda'wa sa kanyang mga pamilya. Kapamilya nila si Hud. Si Hud ay kapamilya ng Ad. Kaya sinasabi sa Quran, idh qala lahum akhuhum Hudun. Sinabi ng kanilang kapatid. Yung kapatid dito, yung ibig sabihin, hindi kapatid sa ama, ina. Ibig sabihin, relatives, kamag-anak nila. Katribo nila mismo si Hud. Sinabi natin ang hikmah dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yung mga propeta, karamihan sa mga propeta, doon mismo kinukuha kung saan yung katribo nila. Para maging madali yung pakikiusap nila, para maging madali, kilala nila. Halimbawa, si Hud alayhi salatu wassalam, kilala nila. Kilala nila kung gaano siya katapat, gaano siya ka-honest, ano yung kanyang buhay, sino ang kanyang mga ama, para yung tiwala nila hindi mawawala. Katulad ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay kabilang sa Quraysh. Saan siya sinugod? Doon sa Quraysh. So kilala nila hanggang sa sinabi nila na Sadiqul Amin. Totoo sa kanyang sinasabi. Pati yung mga Yahudi, mga Hudyo, sinasabi nila, sinasaksi nila na si Muhammad alayhi salatu wassalam ay mapagkakatiwalaan. So kilala nila. So yun ang hikmah, sunnah, no,
na ginagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nagbibigay, sumusugo ng isang mensahero ay kabilang doon sa tribo para maging madali nilang paniwalaan. Sinabi ng mga ulama, ang Ad ay pinakaunang nagsalita ng Arabic. Sila yung pinakaunang nagsalita ng Arabic. Sila pinakaunang Arab. Marami sila, hindi lang yung Ad. Yung sinabi natin mga tribo kanina, kabilang na dito si Hud alayhi salatu wassalam. At sila yung tinatawag na al-Arab al-Ariba. Dalawa yung klase yung mga Arab. Al-Ariba wal Musta'araba. Yung Ariba, ito yung pinakaunang nag-create o nagsalita ng Arabic. Ito yung unang nakaimbento ng salitang Arabic at sila yung nagsalita ng Arabic. At ito yung mga tribo na nanggaling sa kay Nuh alayhi salatu wassalam. At nabuhay sila sa Arabian country. So ang kanilang lugar, doon sila namuhay sa tinatawag na Al-Ahqaf. Ang Ahqaf ngayon wala na sila. Nawala na yung lugar na Ahqaf. Ang Ahqaf daw sabi ng mga ulama ay sa pagitan ng Oman at Hadramaut. Ang ibig sabihin ng Hadramaut, Yemen. So dito yung Oman, dito yung Hadramaut, dito yung Ahqaf, dito yung Saudi Arabia. So, sa gitna sila. So doon sila nanirahan. Ang Ahqaf na to ay disyerto na mga maliliit na bundok at may mga malalaking gusali sa panahon ng Ad. Bakit sila tinawag na Ad na sabi natin kanina? Summu Araban Ariban liannahum awwalu man nataqu bil Arabiyya. Sinawag silang Araban dahil sila yung pinakaunang nagsalita ng Arabic. Sila yung pinakaunang nagsalita ng Arabic. Yung Arabic nanggaling sa word na ya'rubu a'raba fi kalami. Ibig sabihin, nagsalita ng maliwanag na salita. Yung Arabic, sila yung Arabic language, ito yung language na pag nagsasalita, napakalinaw. Simple pero malinaw, malalim. Kaya yung mga Quraysh, yung mga panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanilang mga pinagmamalaki, yung mga Quraysh, yung mga Arab sa Quraysh, yung kanilang sikat sila sa poetry. Yung pagsasalita ng malalim, yun ang kanilang pinagyayabang, no? Na sila daw ay malalim, makata, no? Makata magsalita. So sila yung pinakaunang nagsalita ng Arabic, itong Ad. At pinakauna man nagsalita ng Arabic pagkatapos ni Ad ay si Ismail alayhi salam, yung anak ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mamaya, tatalakay natin kung paano natuto si Ismail alayhi salam ng Arabic. So, itong si Ismail, natuto siya doon mismo sa tribo ng mga Ad. Katulad ng mga, di ba yung mga tribo, sinabi natin, nagkalat sa mga iba't ibang lugar sa Arabian Peninsula. Yung tribo na Jurhum, yun yung napadpad sa Makkah. At doon natuto si Ismail magsalita ng Arabic at na-improvise pa niya. Naging malalim at makata yung salita ni Ismail alayhi salatu wassalam. At yun na, doon na nag-start yung Arabic hanggang sa dumating sa panahonan ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Ang ating propeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakuha natin, yun yung mga sa panahon ni Ad, sila yung unang nagsalita ng Arabic, tinatawag silang Ariba. Yung Al-Musta'araba naman, sila yung mga warathu al-Arab. Ibig sabihin na-inherit nila, namana nila yung salitang Arabic doon sa mga al-Ariba. O ano, yung mga Ariba, na tinawag nating unang nagsalita ng Arab, namana itong mga katulad ni Ismail alayhi salatu wassalam, namana nila yung salitang Arabic doon sa mga al-Ariba, yung mga na nakapagmana doon, yun yung tinatawag na al-Musta'araba. Kabilang na doon si Ismail alayhi salatu wassalam. Maskan Adun fi al-Ahqaf. Saan nanirahan itong tribo na Ad? Specific place dito sa tinatawag na lugar al-Ahqaf. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wadhkur akha 'Adin idh andhara qaumahu bil Ahqaf." Sabihin mo ya Muhammad patungkol kay kapatid ni Ad. Yan ibig sabihin ng kapatid, kamag-anak nila na si Ad. Sino yun? Si Hud alayhi salam. Idh andhara qaumahu bil Ahqaf, nung panahon na winarningan o binalaan sila ng kanilang kapatid o kanilang kamag-anak
na propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa lugar ng Al-Ahqaf. Ibig sabihin, napagtanto natin na itong mga Aad ay nanirahan sa tinatawag na Al-Ahqaf. Ibig sabihin ng Ahqaf, kaya tinawag na Ahqaf, ito ay mga maliliit na bundok, na disyerto, na papalit-palit ng posisyon. Kasi malakas yung hangin doon eh. Yung sa Ahqaf na yun, disyerto na specific place, ang weather doon, malakas yung hangin. Kaya nag-iiba yung itsura ng mga bundok doon. Depende sa kung saan papunta yung hangin. So nagkakaroon ng shakl, itsura, yung disyerto. So doon sila nanirahan itong mga tinatawag na tribu na Ad. Bakit sila binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Dahil sa kanilang nagawang malaking kasalanan na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So kaya, kinukwento natin ito, kinukwento ni Allah subhanahu wa ta'ala upang pulutan natin ng aral. Madahir quwwatu Ad. Sino itong mga Ad na ito? No? Sino sila? So binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinakilala ni Allah itong mga tribu na Ad, specific tribe. Marami silang tribe, sinabi natin Jurhum, Judais, marami sila. Pero ito lang si Ad ang binanggit ni Allah sa Quran. Kasi ito lang yung pinaka gumawa ng pambihirang kasalanan, yung pagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sila rin yung nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan ng pambihirang kakayahan. At yung pambihirang kakayahan na yon, hindi nila na-manage ng maayos, nag-istikbar sila, nagmataas. Ayun. Bumalik naman yung topic natin ng pagmamataas. So hindi nila na-manage ang kanilang sarili, ang akala nila sila lang yung pinakamalakas. Wala nang hihigit pa sa kanila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dhatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sinabi ni Allah, Ya Muhammad, hindi mo ba nakikita kung paano ang ginawa ng iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa tribu na Ad. Yung tribu na Ad, na nanggaling sa tribu rin, nanggaling sa pinaka-ninuno nila na tinatawag na Iram, Dhatil Imad, ang kanilang lugar sa Ahqaf ay may mga palasyo, malalaking gusali, at yung mga bundok doon ay parang nagpapatong-patong na mga bato na parang nagiging itsurang tao. Ibig sabihin, malaking syudad itong Ahqaf na ito, dati. Pero ngayon, wala na tayong makitang kahit anong athar, kahit anong ebidensya na may namuhay doon sa lugar na yun. Nawala na, natanggal na sila sa mapa. Okay? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga tao na to na Ad, walang nilikha si Allah na katulad nila. Walang nilikha si Allah subhanahu wa ta'ala na hihigit sa talino, sa lakas, sa tangkad, sa pagiging matipuno, walang hihigit sa kanila. So hindi natin i-imagine kung gaano sila katangkad, katulad ba ng kasing tangkad ni Adam? Hindi natin, kasi walang nabanggit dito sa Quran kung gaano sila katangkad. Ang sinabi lang dito, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Alalahanin niyo, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo na tribu na Ad, جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ. Ginawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kahalili o namana, nagmana sa angkan ni Nuh alayhi salatu wassalam. Nagpatuloy sa buhay na sinimulan ni Nuh alayhi salatu wassalam. Khulafa, min ba'di Nuh, after ni Nuh, pagkatapos ni Nuh, wazadakum fil khalqi basta. At dinagdagan ni Allah yung kakayahan na ibinigay nila sa inyo na kung saan hindi niya binigay sa iba. Wazadakum fil khalqi basta. Yung basta doon, yung kakayahan, lakas, full package na yun. Talino, lahat. Pati yung knowledge sa engineering ng paggawa ng mga bahay-bahay, malalaking gusali, walang higit sa kanila. Yung talent na binigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang mas higit pa. Yung iba na-amaze o namamangha doon sa pyramid kung paano ginawa sa mga naunang panahon. Kasi hanggang ngayon, na pumapasok pa rin sa isipan, iniisip pa rin ng mga scientists o mga engineering, paano nila nakuha yung pinakasaktong sukat dito sa pyramid na ito. Kaya sinasabi nila, ang gumawa daw ng pyramid, hindi daw tao. Mga alien daw. Bakit?
Kasi paano nila nakuha yung pinakasaktong sukat na wala pang kaalaman sa engineering sa panahon ngayon? Sa panahon na yun. Di ba? Sa panahon yun ng mga tao sa Ehipto, di ba? Itong mga Ad, mas higit pa doon. Yung talino nila, mas higit pa doon sa mga gumawa ng pyramid. Kasi sinabi ni Allah, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Walang nilikas si Allah na katulad nila. Sa talino, sa pagiging malakas, matipuno, lahat. Paggawa ng mga palasyo, sila yung the best sa lahat. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yursilis sama alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ito yung sunnatullah. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa kanyang ginagawa ay kapag ikaw ay nagpakumbaba, nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga biyayang ipinagkaloob niya sa iyo, dinadagdagan niya. At ito ang na-remind o pinaalala ni Hud alayhi salam dito sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga angkan. Kaya qawmi istaghfiru, kayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nakita niya na sila ay nagmalabis. Hindi lang yon, nagmalabis sila, nagmataas at minamaliit nila o inaalipusta nila o sinasaktan nila, sila ay nanlalamang sa kapwa. Ibig sabihin, sila ay namiminsala. Yufsiduna fil ard. Sila ay namiminsala sa mga taong maliliit sa kanila. Sinabi ni Hud, istaghfiru rabbakum, kayo ay magbalik loob kay Allah, thumma tubu ilay, at humingi ng kapatawaran kay Allah. Kapag iyon ang ginawa ninyo, yusilis sama alaykum midrara, dadagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kabuhayan na manggagaling sa langit, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Subhanallah. Yung lakas na binigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sila ay nagbalik loob kay Allah, daragdagan pa ni Allah. Yung lakas nila, magiging multiply, magiging madadagdagan. Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Hindi mababawasan. Subhanallah. Kung sila ay nagtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sunnatullah. Sinabi ni Allah, la in syakartum la azidannakum. Kapag kayo ay nagpasalamat, la azidannakum, daragdagan namin ang inyong mga biyaya. Kapag ikaw naman ay nag-istikbar, nagmalabis, nagmataas, ikaw ay ibababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sunnah. Yan ang sunnatullah. Simula nung si Nuh alayhi salatu wasalam, hanggang ngayon, sa panahon ngayon, yan ang ginagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng nagmamataas, binababa, dinadown ni Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng nagpapakumbaba, tinataas ni Allah. Lalong nadaragdagan ng kanyang biyaya. Kumbaga yung talino niya, lalong tumatalino. Kung siya ay mayaman, lalong yumayaman. Sinabi ng isa sa mga scholar, yung Ad daw ay, yung Iram, ito mga false information ito. Yung Iram, isa daw itong city na nawala. Yung Iram, datul imad, la mathila laha liquwatiha. Yung Iram daw ay tinatawag na syudad na pangalan na Iram. Itong palasyo na to, yung syudad na to ay palipat-lipat sa mga lugar. Minsan nasa Iraq, minsan nasa Libya halimbawa, nasa Saudi. Gumagalaw na city. Yun ang paniniwala nila. So, itong Iram, hindi siya pangalan ng syudad. Iram, pangalan yan ng ninuno ni Ad. Si Ad na anak ni Iram. Na kung saan yung kanilang syudad may mga malalaking gusali. May mga malalaking gusali at palasyo na napakasikat sa panahon nila na syudad. So hindi yung gumagalaw. Okay? So sinasabi nila na ito daw ay Iram. Yung Iram hindi yung pangalan ng city. Pangalan niya ng tao. Na yung tao na Iram, kung may connection niya kay Prophet Nuh alayhi salatu wasalam. Qusuru Ad wa masani'uhum. Yung palasyo ni Ad at yung masani', yung mga ginawa nilang mga masani', yung mga ibig sabihin, yung palasyo nila may mga, kumbaga sa atin, yung may mga swimming pool. Ano yung mga palasyo na may mga swimming pool? Ito, meron din sila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ganun ka-high-tech yung kanilang yung engineering nila na paggawa ng mga palasyo. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Sila ay gumagawa ng mga palasyo, hindi sa lupa,
sa pinakamatataas na bundok. Kumbaga sa Mount Everest, pinakamataas, doon sa pinakatuktok, doon sila gumagawa ng bahay. Bakit? Para nagpapaalala sila yung pinakamalakas. Pinapaalala nila sa mga sa mga taong hindi kayang gumawa ng bahay sa mga matatayong na lugar, kami yung pinakamalakas sa inyo. Tingnan nyo, yung palasyo namin doon sa pinakamataas na tuktok. Bikulli ri'in ayatan ta'bathun, at yung ginagawa nilang bahay doon, palasyo, hindi nila tinitirahan. Design lang. Hindi nila tinitirahan. Ta'bathun. Ibig sabihin ng ta'bathun, walang saysay. Kumbaga nagpapakita lang sila nagpapakitang gilas. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, at yung mga palasyong ginagawa nila, gumagawa sila doon ng mga ilog. Na kumbaga, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum takhludun, na kung saan iniisip nila na sila ay mamumuhay sa mundo na hindi na sila mamamatay. Kumbaga, kung gumastos sila na parang wala ng yaumul qiyamah. Kung gumawa sila ng palasyo, mga bahay, ay parang wala na silang kabilang buhay na pupuntahan. Yun ang kanilang iniisip. La'allakum takhludun. Parang ano bang ginagawa ninyo? Gumagawa kayo ng mga malalaking bahay, kung ano-ano, sa mga tuktok na bundok. Linalagyan nyo ng mga ilog na kung saan iniisip ninyo na kayo mananatili pa dito. La'allakum takhludun. Yun ang kanilang iniisip. Pero totoo, yun talaga ang iniisip nila. Dahil yun ang kanilang paniniwala na sila ay mananatili na hindi sila mamamatay. At yung iba naman, iniisip nila mamamatay sila at hindi na sila bubuhayin pa. Diba? Yung iba, sumasamba ng mga ribulto at mga Diyos-Diyosan. So nagkakahalo-halo na yung iba't ibang opinion sa kanilang mga isip. So kaya, dumating si Hud upang paalalahanan ng itong mga tao na ito. Wa tu'ad wa tughyanihim wa fasadihim. Dito sa aya na to, sa kwento kay Ad alayhi salatu wassalam, hindi tulad ng nangyari kay Nuh. Binalita dito, sinabi doon sa surat Nuh o sa kwento kay Nuh, kung paano nagsimula mag-shirk. Dito sa panahon ni Ad, hindi binanggit sa Quran kung paano nag-start yung shirk. Okay? At hindi rin nagpakita ng mu'jiza. Ano yung mu'jiza? Yung extraordinary na kakayahan, katulad ng ginawa ni Musa alayhi salam, na hinati yung dagat, katulad ng ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinati yung buwan. Dito si Hud alayhi salatu wasalam, walang nabanggit. Hindi natin sinabing wala siyang naipakita, pero walang binanggit sa Quran na mu'jiza na ginawa ni Hud alayhi salatu wasalam. Pero yung mga aya, yung mga talata ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun lang ang kanyang daladala. At yung nangyari kay Nuh alayhi salatu wassalam, yun ang kanyang nire-remind sa kanyang mga nasasakupan. So enough na yun. Kumbaga yung kwento kay Nuh sa panahon nila, sariwa pa sa mga isipan nila. Kasi yung pinakaninuno nila si Nuh alayhi salatu wassalam. So kinukwento nila ni Hud alayhi salatu wassalam kung ano yung nangyari kay Nuh alayhi salatu wassalam. Kaya nga sinabi sa Quran, وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَ بَعْدَ نُوحٍ. So nilikha kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamainam na mga tao pagkatapos ni Nuh alayhi salatu wassalam. Pagkatapos ng dilubyo na nangyari kay Nuh, kung paano pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga taong hindi naniwala. Yun ang nire-remind ni Hud alayhi salatu wassalam sa kanila. وَقَدْ اغْتَرَّ قَوْمَ عَادٍ بِقُوَّتِهِمْ. So yung lakas na binigay ni Allah sa kanila, yun ang naging sanhi ng pagkaligaw nila. Yung Nuh alayhi salatu wassalam, dahil sa mga Diyos-Diyosan, mga ribulto, sa mga sinasamba ng kanilang mga ninuno, yun ang naging dahilan ng kanilang pagkaligaw. Ito naman, naligaw sila dahil namangha sila, kumbaga na-amaze sila sa kanilang lakas. Yung kuwa, yung kakaibang kapangyarihan na binigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung nagdala sa kanila na mag-istikbar at isipin nila na walang pinakamalakas maliban sa kanila. Wala na. Sila lang yung pinakamalakas. فَعَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Yun ang nasabi nila. Itong mga Ad, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nag-istikbar, nagmataas, nagmalabis sila sa lupa
bighairil haqq, na wala silang karapatan. Wa qalu man ashaddu minna quwwa, at nasabi nila sino ba yung pinaka mas malakas pa sa amin. Itong lakas na kakayahan namin, wala nang higit pa. So ito yung sinabi natin kanina, parang may kahambing dun sa sinabi ni Iblis, di ba? Ako yung pinakamainam sa iyo. Ako yung pinakamainam kay Adam alayhis salam. Sapagkat siya ay nilikha galing sa lupa at ako yung nilikha galing sa apoy. Ako yung pinakamas mainam kay Adam. Ganon din yung sinabi ng mga Hud, man ashaddu minna quwwa. Sino pa ba ang hihigit pa sa amin? Tandaan natin, simula nung kay Iblis, kay Nuh alayhi salatu wasalam, nakikita natin yun, nare-realize natin na yung pag-istikbar, pagmamataas, yan yung palaging nagiging dahilan kung bakit natin hindi natatanggap yung katotohanan. Nakuha nyo? Paulit-ulit, sinabi doon sa kwento kay Adam alayhis salam, doon kay Nuh alayhis salam, hanggang dito kay Ad, dumating yung pagmamataas at naging dahilan na sila ay hindi maniwala o tanggapin ang katotohanan na walang dapat sambahin liban si Allah at walang pinakamalakas na higit pa sa kanila maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi nila matanggap yon dahil sila ay nagmataas. At itong word naman ashaddu minna quwwa, hindi lang Ad ang nagsasabi dito. Hindi lang Ad. Pati sa panahon natin ngayon, mayroong kumukopya dito. Yung mga malalakas na country, halimbawa, yung may mga malalakas na sandata, tulad ng mga, alam natin yung mga al-faraina. Magsimula tayo kay Firaun. Si Firaun, hindi lang sinabi niya, sino bang mas malakas pa sa akin? Ang sinabi niya, ana rabbukumul a'la, ako yung Panginoon ninyo. So maraming kumukopya dito sa man ashaddu minna quwwa. Sino pa ba ang mas hihigit pa sa lakas ko? Sino pa ba ang mas hihigit pa sa yaman, sa aking kaharian? So tandaan natin, lahat ng mga tao na kumopya ng ganitong paniniwala, man ashaddu minna quwwa, lahat ay binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinakita ni Allah kung gaano sila kababa, nilikha. Kung paano sila kababaw na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So iwasan natin na, di ba? Istikbar to eh. Man ashaddu minna quwwa. Sino pa ba ang higit pa sa akin? Lahat, kahit saan ka man makarating, kahit ano yung kakayahan na meron ka, lagi mong tatandaan, si Allah subhanahu wa ta'ala ang mas hihigit sa lakas na binigay sa'yo. Da'wat Hud alayhi salam ni Ad. Ano yung da'wa ni Hud alayhi salatu salam? Pare-parehas ang mga da'wa ng mga propeta. Simula kay Adam, simula kay Nuh alayhi salam, kay Ad, pare-parehas sila. Uniform ang kanilang da'wa. Sambahin ang nag-iisang Diyos. Wa ila Adin akhahum Huda, at sinabi ni Hud sa kanyang mga kapatid, kanyang pamilya, ya qaumi u'budullah. Sambahin niyo si Allah, malakum min ilahin ghayru afala tattaqun. Anong nangyari sa inyo na sumamba kayo sa ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba kayo natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala? So ganun din, same yung sinabi ni Nuh alayhi salatu wasalam sa kanyang sambayanan. Yad'uuhum ila ibadatillah. Ito lang yung pinakada'wa ng mga propeta. Sumamba sa nag-iisang Diyos. Ito yung pinaka-importante talaga. At pinakamalaking kasalanan kay Allah, asyirk, pagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gumamit din si Hud alayhi salatu wasalam ng katulad ng ginamit ni Nuh alayhi salatu wasalam na at-tahabbub, paglalambing, pagwawarning, pananakot, lahat din ginamit ni Hud alayhi salatu wasalam upang mahikayat ang kanyang mga pamilya na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dhakkara Hud bi ni'amillah, at hanggang sa binanggit ni Hud alayhi salatu wasalam yung mga biyaya na pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Ij'alakum khulafa, unang-una, kayo ay namanan nyo yung angkan ni Nuh alayhi salatu wasalam. Yan ang unang biyayang binigay sa inyo. Wazadakum fil khalqi basta, at sa lahat ng nilikha ni Allah, walang nilikha si Allah na katulad nyo. Sa yaman, sa talino, sa lakas, sa pagiging matipuno, fadhkuru ala Allah. Ngayon, dahil sa kayo ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maraming biyaya,
kailangan yung pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, nang sa ganun ay maging matagumpay kayo sa inyong pamumuhay dito sa mundong ito. Syubuhat Ad wa radd Hud 'alayha. Ngayon, talakayin natin yung mga syubuhat, yung mga pagdududa. Yan. So ang mga Ad, nagbibigay sila ng mga pagdududa sa mga tao. Pagdududa sa da'wa ni Ad. At pagdududa sa da'wa ni Hud alayhi salatu wasalam. Si Hud, nagdadawa siya, sumamba kayo sa nag-iisang Diyos. Ngayon, yung mga tao, yung mga matataas sa kanila, yung malalaking tao sa kanila, yung mga posisyon, nagbibigay sila ng pagdududa. Huwag niyong paniwalaan si Hud. Kasi nagsisinungaling yan. So ano yung mga pagdududang binigay sa kanila? Unang-una, huwa basharum mithluhum. Subhanallah. Katulad ni Nuh, no? Katulad ni Nuh. Yung pagdududa na binigay nila, sinasabi nila kay Nuh, ganito rin yung sinabi ng mga Ad. Sinabi nila, huwa bashar mithluhum. Wa kayfa yakunu nabi basharan. Siya ay tao. Paano magiging propeta ang isang tao? Paano magiging sugo ang isang tao? Ma hadha illa basharum mithlukum. Itong si Hud ay wala tayong nakikitang higit pa sa kanya maliban sa siya ay tao. Mithlukum, katulad nyo. Ya'kul, ta'kuluna minhu wa yashrab. Kumakain siya at kumakain kayo. Walain ata'atum basharan, kapag kayo ay naniwala sa isang tao lamang, innakum idhal lakhasirun. Ang mangyari sa inyo ay magiging lugi kayo at magkakamali kayo ng maling pagkakamali. Malaking pagkakamali. Bakit? Sapagkat siya ay tao. Ito yung pinakapalaging issue nila, no? Ayaw nila na ang propeta ay tao. Ayaw nila na propeta ay tao. Itong ganitong paniniwala hanggang ngayon, dala-dala pa rin ng mga hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga Hudyo, anong ginawa nila kay Jesus Christ? Si Jesus Christ nagpaliwalag, ako ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumamba kayo kay Allah. Pinatay nila, bulaang propeta. Hindi ka propeta. Hindi nila matanggap na ang propeta ay tao. Kailangan malaika. Kailangan anghel. Kung mayroon ipapadala si Allah na mensahe, kailangan mensahero anghel, hindi tao. Kaya hindi nila matanggap. Kaya yung mga Hudyo, pinapatay nila yung mga ambiya. Yun ang kanilang gawain. Pag may nag-declare na ako ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatay. Yaqtulun al-ambiya. Ngayon, yung mga Kristyanismo, hindi nila rin matanggap na si Jesus ay tao at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga Hudyo, kailangan anghel. Tatanggapin naming propeta, anghel. Ito naman, mga Kristyanismo, hindi nila matanggap na ang propeta ay tao at hindi nila pwedeng tanggapin na anghel. Kailangan yung pinakamataas, yung Diyos na talaga ang bumaba. Nakuha nyo? Sumobra yung sa kanila. Yung mga Hudyo, pinapatay nila yung propeta. Itong mga Kristyanismo, hindi nila matanggap na si Jesus ay tao, ginawa nilang Diyos. Kailangan yung Diyos ang bababa at magpaliwanag patungkol sa tauhid. Patungkol sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha nyo? Diba? So, yung issue na to, hindi lang sa panahon ni Noah, panahon ni Hud, kahit sa panahon natin ngayon, issue pa rin to. Na ang propeta, hindi tao dapat. Ito yung sinasabi nila, paano maging propeta? Ya'kulu mimma ta'kulun, kumakain tayo, kumakain din siya. Dumudumi siya. Dumudumi tayo, dumudumi siya. Ano yung pagkakaiba natin sa kanya? Ba't natin paniniwalaan si Hud? Diba? Ganun yung syubha. Ganun yung pagdududa na mini-brainwash nila sa mga tao. At sinagot ito ni Hud alayhi salatu wassalam. Awa'ajibitum an ja'akum dhikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum? Ano ba yung nakakamangha dito? Sabi ni Hud na si Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng isang propeta galing sa inyo, kapamilya ninyo, rajulin minkum, kapamilya ninyo, kilala ninyo, alam ninyo na hindi nagsisinungaling, mapagkakatiwalaan, kilala niyo kung sino ang kanyang ama, sino ang kanyang ina. So bakit, saan doon ang nakakamangha doon? Yun ang tanong ni Hud alayhi, saan dito yung point, saan dito yung bagay na hindi nyo matanggap? Di ba? Wala namang nakakamangha doon na ang propeta ay tao.
Yun ang sinasabi ni Hud alayhi salatu wassalam. Pangalawang pagdududa na binibigay nila, lam yuqaddim lahum mu'jizah. Yung nga sinabi natin kanina, hindi siya nagpakita ng extraordinary na kapangyarihan. Katulad ng ginawa ni Moses, ginawa ni Musa. Katulad ng ginawa ni Isa, wala siyang pinakitang mu'jizah. Sinabi nila, qalu ya Hud ma ji'tana bibayyina. O Hud, wala kang pinakita sa amin na matibay na ebidensya na ikaw ay propeta. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik, wa ma nahnu laka bimu'minin. Kailanman na hindi namin iiwanan ang aming mga Diyos-Diyosan. Nag-declare na sila, Yahud, wag mo nang pangarapin pa na kami ay magbabalik loob sa iyong paniniwala. Hindi namin paniniwalaan ang sinasabi mo, wa ma nahnu laka bimu'minin. Kailanman, hindi kami maniniwala sa iyo. Magpakita ka muna ng ebidensya. Hindi ka extraordinary ng gawain. Puro kasinungalingan. No? Marami silang pasakali. No? Pag nagpakita ka naman ng mga ebidensya, katulad ng ginawa ni Moses, wala rin maniniwala. Kapag ang isang tao, hindi maniniwala, kahit anong gawin mo, hindi na talaga siya maniniwala. Majita na bibigay na hindi ka nagbigay ng extraordinary na mu'jiza. Walang binanggit dito si Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang binabanggit lang dito ni Hud, pinapaalala niya yung nangyari kay Nuh alayhi salam. Wala pa bang hihigit pa doon na ebidensya? Na si Nuh alayhi salatu wassalam, sariwa pa sa utak nila, pinakaninuno nila si Nuh, alam nila yung kwento patungkol sa dilubyo, yun ang nire-remind ni, ano pa ba ang ebidensya ang kailangan nyo? Eh di ba, binuhay tayo ni Allah. Pagkatapos ng dilubyo, kaya tayo nandito ngayon dahil binuhay tayo ni Allah. Niligtas tayo ni Allah mula sa dilubyo. So ano pang mas matibay na ebidensya ang kailangan nyo dito? Yun ang sinasabi ni Hud alayhi salatu wasalam. At yung biyayang binigay sa inyo, extraordinary yan, di ba? Nakakagawa kayo ng mga bahay sa pinakatuktok na bundok. Hindi ba mu'jiza yan? Hindi ba biyaya yan galing kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sapat na yan na ebidensya na kayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu aji'tana lina'bud Allah wahdahu wa nadarak ma kana ya'budu abauna. Sinasabi nila na aji'tana lina'bud Allah. Dumating ka ba dito ngayon, Yahud, para sambahin namin si Allah na nag-iisa at iwanan namin yung sinasamba ng aming mga ninuno, mga ya'budu aba. Dumating yung taklid. Dumating dito yung imitation. Diba? Sumasamba sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan dahil ito daw yung sinasamba ng kanilang mga ninuno. So hindi na naman nila maiwanan. Ito yung palaging issue. Katulad din na nangyari kay Nuh. Isa kang tao. Ayaw namin maniwala sa'yo. Ngayon, hindi namin maiwanan ng sinasamba ng aming mga ninuno sapagkat yung pangalan namin ay nakadikit na sa kanilang mga pangalan. Mga apelido namin sila. Mahal namin ang aming mga ninuno. At kung ano yung sinasamba nila, yun ang aming sasambahin. Hanggang dito na kami abutan ng kamatayan. Matindi yung loyalty nila sa kanilang mga ninuno. Ang ebidensya, hindi sa mga ninuno. Ang Islam, ang paghahanap ng totoong katotohanan, hindi nakabase kung ano yung ginagawa ng mga ninuno mo. Sapagkat ang kaalaman sa Islam, nakabase yan sa knowledge. Pagsisikap, kaalaman. O sino yung nagbibigay ng matibay na ebidensya patungkol sa kaisahan ni Allah. At sino yung nagbibigay ng malinaw na pagpapaliwanag patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ba ang kanilang mga i'tirab? Bakit sila ayaw maniwala kay Hud alayhi salatu wasalam? Aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'aduna in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala suratul Mu'minun. Sinabi nila kay Hud alayhi salam, aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun. Sinasabi ba ni Hud sa inyo? Sinasabi na sa mga tao, itong mga taong hindi naniniwala kay Allah, mini-brainwash sila yung mga tao. Sinasabi ba ni Hud sa inyo na kapag tayo ay namatay, ay magiging buto na lamang tayo, pagkatapos ay bubuhayin tayo ni Allah? Ibig sabihin, sinasabi ba ni Nuh sa inyo, ni Hud sa inyo,
after ng ating pagkamatay, mabubuhay tayo muli. Akida natin yan, di ba? Pag tayo namatay, bubuhayin tayo muli ni Allah sa paghukom. Ito ang mga tao na to, hayhata lima tu'adun. Napakalayong mangyari yan, sabi niya. Sabi nila, malayong mangyari na tayo ay mamamatay tapos mabubuhay. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Sapagkat ang buhay natin ngayon, namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Mabubuhay tayo sa mundong ito, tapos mamamatay at hindi na tayo bubuhayin pa muli. Ibig sabihin, mga atheist, no? Nagkahalo-halo sa kanila yung religion. Ang akida nila ay kung ano yung buhay natin, pagkatapos ng kamatayan natin dito, wala na. Wala nang paglilitis. Wala nang muling pagkabuhay. So kaya pala, ini-enjoy na nila yung buhay nila sapagkat hindi na nila pinaniniwalaan na sila ay mabubuhay pa pagkatapos ng kamatayan at wala nang the day of judgment. So ito yung dahilan na kung saan hindi sila magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu sawa'un 'alaina aw'adta am lam takum minal wa'idin in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya Hud, sinasabi nila, parehas sa amin na ikaw ay magbigay ng babala, magbigay ng da'wa sa amin at hindi. In hadha illa khuluqul awwalin. Itong aming tradisyon ay nakopya namin sa aming mga ninuno. Ngayon, Hud, kahit magda'wa ka o hindi, wala nang epekto yan sa amin. Awa'adta am lam takum minal wa'idin. Iwan mo kami o magbigay ka ng babala, kahit anong gawin mo, in hadha illa khuluqul awwalin. Itong religion namin na namana namin sa aming mga ninuno, hindi namin iiwanan. Ibig sabihin, Yahud, itong salita na to, hindi natin mabigyan ng interpretation ng maayos, no? Ibig sabihin, Yahud, nagsasayang ka lang ng laway. Para, in short, nagsasayang ka lang ng laway sa mga pagpapaalala sa amin. Sapagkat kahit magpaalala ka o hindi, wala ring magbabago. Yun ang ibig sabihin ng ayat na to. Sawa'un 'alaina aw'adta am lam takum minal wa'idin. In hadha illa khuluqul awwalin. Yung religion namin na namana namin sa mga ninuno, steady yun, hindi magbabago yun. Wa ma nahnu bimu'adzabin, at kailanman hindi kami mapaparusahan. Ibig sabihin, nag-stand sila, yung stand nila, yung paniniwala nila, na totoo talaga ang kanilang religion. At hindi sila paparusahan sa kanilang mga ginagawa. Walang pagpaparusa. Ang 5, ittahamuhu bil junun. Ito yung pinaka-worst na sinasabi nila. Ganon din yung sinabi nila kay Nuh alayhi salatu wassalam, na hinusgahan nila si Hud na nawala sa kaniyang matinong pag-iisip. Tandaan natin ito sa ating da'wa, na-encounter natin yung ganitong mga salita. Wallahi lang din, mayroon ako nakikita sa mga comment, na mga comment doon sa baba, sinasabi nila, itong nagpapaliwalag na yan, balyo yan. Diba? Sabi ko, parang sa Hud yun Diba? Paulit-ulit na nangyari. Kaya dito, kaya siguro kinunto ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil para malaman natin na normal yan. Hindi lang sa inyo na-experience yan, pati sa mga naunang mga propeta, na-experience sila na tawaging mga balyu, mga siraulo. Di ba? Pati si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nakaligtas. Sinabi nilang balyu, isang salamangkero, sahir. Itong si Prophet Muhammad, isang salamangkero yan. Nahati niya yung moon. Gumamit siya ng isang black magic, sapagkat yan ay salamangkero. Di ba? Sabi ko sa inyo, kapag isang tao hindi maniniwala, kahit pakitaan mo yan, di ba? Ang paniniwalang niya, pag binigyan mo ng shy yan Oo, shy yan. Nakita niya shy. Yun lang siguro ang pagkain. Subhanallah. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. Ang sinabi nila, si Hud, itong nangyari sa kanya, kaya naging siraulo si Hud, sapagkat i'taraka ba'du alihatina, sinumpa ka ng aming mga Panginoon. Dahil sa pangungutya mo
sa aming mga Panginoon, sa aming mga ribulto, ngayon sinumpa ka. Naging value ka na. Kung ano-ano na sinasabi mo ngayon. Di ba? Ibig sabihin, kaya naging value daw si Hud dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sinumpa nila, mas makapangyarihan pa yung mga Diyos-Diyosan nila. Sinabi pa nila, قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Sinabi nila na ikaw ay tao, ikaw ay nabalyo. Ngayon, ikaw ay nagsisinungaling. Pagsisinungaling. Inna lanaraka fi safahatin, wala kami nakikita sa Hud, maliban lang sa ikaw ay safaha. Wala sa matinong pag-iisip, at ikaw ay nagsisinungaling sa iyong dawa. Sinabi ni Hud, laysa bi safaha, walakinni rasulun min rabbil alamin. Hindi ako balyo. Matino ang aking pag-iisip, at kaya nga sinasabi, ito yung hikmah ni Allah, na kapag siya ay nagsusugo ng isang propeta, ay kabilang sa pamilya nila. Bakit? Para maging madaling tanggapin nila ito, yung turo. Kasi paano mo sasabihin? Halimbawa, kilala mo si Musa, tapos nagdadawa siya, sasabihan mo ng balyo, sapagkat kilala mo yung pagiging honest ni Musa, halimbawa. Di ba? Mas malapit na paniwalaan mo siya kasi kilala mo na. Pero itong mga tao na to, dahil matigas ang kanilang puso, kahit yung si Hud na kabilang sa kanilang tribo, kabilang sa kanilang pamilya, hindi nila pinaniniwalaan. Sa sobrang matindi yung paniniwala nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa kanilang mga ninuno. In huwa illa rajulun iftara ala Allah kadhiba. Itong si Hud, ang ginagawa niya ay nagbibigay siya ng mga maling turo patungkol kay Allah. Wa ma nahnu lahu bimu'minin. Kailanman ay hindi kami maniniwala kay Hud. Talabu minhu iqal adab, hanggang sa in a sense na dumating sa punto na sila ay humingi na ng kaparusahan. Ganun sila katindi. Sinabi nila kay Hud, fa'tina bima ta'iduna. Ganun din yung sinabi nila kay Nuh. Kung yung mga babala mo na mga parusa na yan, mga punishment na sinasabi mo na yan, kapag hindi kami magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon, sina-challenge ka namin na yung parusa na yan, fa'tina. Ibig sabihin, ibaba mo na. Iparating mo na yung parusa na sinasabi mo. Qalu ajitana lita'fikana an halihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innamal ilmu 'indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Yung sinagot ni Nuh, parehas sila ng sagot, pero iba lang yung pagkakasabi nila, pero parehas sila ng sagot. Ang sinabi ni Hud dito, patungkol diyan, innamal ilm, ang kaalaman mula sa parusa na yan, manggagaling kay Allah at hindi manggagaling sa akin. Wa uballighukum ma ursiltu bih, at ang aking misyon ay magbigay lang ng babala, magparating lang ng mensahe. Yung pagpaparusa ay wala sa akin. Yun ang sinabi ni Hud alayhi salatu wassalam. Inahamon ni Hud alayhi salam ang kanyang mga nasasakupan. Ano yung klaseng paghahamon niya? Dahil hindi na sila naniniwala sa da'wa ni Hud alayhi salatu wassalam, sinabi ni Hud, inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Katotohanan, pinagsasaksi ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay aking saksi. Washhadu, at kayo rin ay magsaksi. Sinabi na sa mga tao, saksi si Allah at kayo na mga tao na hindi naniniwala kay Allah, anni bari'un mimma tusyrikun. Ako ay walang pananagutan sa inyo. Importante na iparating ko ang mensahe. Sa kabilang buhay, wala akong pananagutan sa inyo. Yun ang sinabi ni Hud. Inni bari'un minkum, inni bari' mimma tusyrikun. Yung mga sinasamba nyo ng mga Diyos-Diyosan, hindi ako kasali dyan. Kumbaga, yung loyalty ay ang loyalty ko kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga sinasamba nyo mga Diyos-Diyosan, saksi si Allah at saksi kayo na wala akong kilalaman. Ang ginawa ko, pinarating ko ang mensahe ni Allah, hindi ko naniwala, wala tayong magagawa. Inni tawakkaltu ala Allah. Ako ay tunay na nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Rabbi wa rabbikum. Panginoon ko at inyong Panginoon.
Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Wala kayong makikitang gumagapang o naglalakad sa lupa maliban lang sa ito ay nasa kontrol o pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Rabbi ala sirati mustaqim. Ang tunay na daan ay yung daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung babala o sinabi ni Hud alayhi salatu wassalam. Ibig sabihin, kung hindi kayo maniniwala, saksi si Allah, saksi kayo, na kung ano yung mga ginagawa ninyo, pagdating natin sa kabilang buhay, wala akong pananagutan sa inyo. Katulad ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagdating natin sa kabilang buhay, tatanungin ni Allah si Nuh alayhi salatu wassalam, Ya Nuh, naiparating mo ba ang mensahe? Sinabi ni Nuh, Naam ya Allah. Oo ya Allah, pinarating ko sa kanila ang mensahe mo. Tanungin ni Allah ang mga tao ni Nuh alayhi salatu wassalam, naiparating ba ni Nuh ang mensahe? Sasabihin nila, wala. Didinay nila. Ididinay nila. Ya Nuh, meron ka bang saksi na naiparating mo ang mensahe niya? Mensahe? Sabi niya, yes, meron akong saksi. Sino ang saksi mo? Ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam aking magiging saksi. Ibig sabihin tayo yung magsasaksi. Bakit? Ngayon, nalaman nyo yung kwento kay Nuh. Ngayon, sasabihin nyo hindi na iparating ni Nuh? Subhanallah. Sa pamamagitan ng Quran, nalaman natin na ginawa ni Nuh alayhi salatu wasallam ang kanyang makakaya upang iparating ang mensahe. Tayo yung inaasahan ni Nuh na magiging saksi na ang mensahe ni Allah ay naiparating niya sa kanyang mga nasasakupan. Magdidinay sila eh. Kaya ngayon si Hud, una nang sinabi, saksi si Allah at saksi kayo na naiparating ko ang aking mensahe. Di ba? Saksi si Allah at kayo na iparating ko ang aking mensahe. At wala akong pananagutan sa mga sinasamba ninyo na mga Diyos-Diyosan na maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang tanging tunay na daan ay ang daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naubos na yung time ng pagdadaawa ni Hud alayhi salatu wassalam. Ang natitira lang ay yung parusa ni Allah. Sapagkat hindi mawawala yung parusa ni Allah. Yung tanong sabi nila, sino yung nagtanong kanina nung bakit ba kailangan parusahan itong, bakit, di ba, gawin na lang Muslim. Ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang yan sa biyaya ni Allah. Sapagkat kung walang pananakot na parusa na hinihintay natin, hindi magiging maayos ang buhay natin sa mundo. Hindi tayo matatakot na ang pagpatay ay malaking kasalanan. Maraming papatay ng tao. Maraming magnanakaw. Sapagkat wala tayong inaasam, wala tayong iniisip na parusa sa ating ginagawa. So, ibig sabihin, ang parusa na ginagawa ni Allah, aral ito para tayo ay tumino sa ating pamumuhay. So, ibig sabihin, kabilang yan sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang tao ay likas sa kanila yung si Iblis ang nagsabi, Rajulun la yatamalak. Ang angkan ni Adam ay tao na hindi makapagpigil sa kanyang pagnanasa. Rajulun la yatamalak. Kung siya ay susuway talaga yan. Diba? Yung mga camera dito sa daan, kung tanggalin na ng mga traffic enforcer, yung mga camera dito, kahit yung may nakikita kong napakalaking no U-turn, may mga U-turn eh. Diba? Kasi walang camera eh. Sabi, bakit nag-U-turn? Walang camera dyan. Diba? Pag walang parusa, ginagawa nila talaga yung bawal. So, kailangan may parusa dahil doon tayo titino. Ngayon, Hud adda wajibahu wa antadara sa'at al-fasli bainahum. Ginawa ni Hud ang kanyang misyon na magpalaganap, maghikayat ng da'wa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Hud, Qad waqa alaykum min rabbikum rijsu wa ghadab. Tunay na bumaba na sa inyo ang parusa ni Allah, ang kanyang galit at puot sa inyo. At tujadilunani fi asma'in sammaytumuha. Dahil kayo ay nakikipagdebate sa akin patungkol sa mga Diyos-Diyosan ninyo na kayo mismo nagbigay ng pangalan. Ma nazzalallahu biha. Kayo ang ating yung mga ninuno. Na kung saan yung mga pangalan na yan ay mga imbento ninyo at walang pahintulot na nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fantadiru. Sinabi ni Hud, maghintay kayo sa parusang hinahanap ninyo sapagkat
ako rin ay naghihintay. Inni ma'akum minal muntadirin. Ako rin ay naghihintay. Hinihintay ko na yung panahon na kayo ay paparusahan ni Allah sapagkat wala na. Fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu syai'a. Kapag kayo ay tumalikod kay Allah sa turo ng tauhid, wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum, papalitan kayo ni Allah ng mga tao. Katulad ng ginawa ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa panahon ni Nuh. Kapag ang tao hindi na maniniwala, papalitan ni Allah. Papalitan ni Allah. Wa yastakhlifu rabbi qauman. Hindi mahirap kay Allah na palitan kayo. Nakorap na yung mga isipan ninyo, yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum. Papalitan kayo ni Allah ng mga taong naniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Nagdua na si Hud alayhi salam, O aking Panginoon, tulungan mo ko sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang ginagawa ng pagpapasinungaling sa aking mga dawa. Qala amma qalilin liyusbihunna nadimin. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi na magtatagal, sila ay magsisisi sa kanilang mga ginagawa. Hindi na magtatagal. So, konting oras na lang, konting araw na lang, sila ay babaliktad at magsisisi sa kanilang mga pinaggagawa. Sa panahon ni Nuh, ang parusa ni Allah ay dilubyo, tubig. Ito, sa panahon ni Ad, kakaiba yung parusang pinataw ni Allah sa panahon ni Ad. Medyo sensitive. Kung mas mahirap yung panahon ni Nuh alayhi salatu wasalam, ito mas matindi. Sabihin natin mas brutal. Mas brutal yung parusang pinagkaloob ni Allah o binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinataw niya sa mga tao na ito. Ang parusang binigay ni Allah sa kaum Ad ay isang napakalakas na hangin. Hindi natin mabigay kung gaano siya, ilang kilometer per hour ang lakas ng hangin na ito. Mamaya, sasabihin natin ano yung nangyari sa mga tao sa panahon ni Ad, yung tinamaan ng hangin. So una, nakita nila, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim. Nung nakita nila isang hangin 'aridan mustaqbil awdiyatihim. Ra'awhu 'aridan, isang hangin maitim na ulap. Maitim na ulap na paparating sa kanila, paparating sa kanilang mga bahay. Qalu hadha 'aridun mumtiruna. Nakita nila, ito ay ulap, maitim na ulap. Ibig sabihin uulan. So natuwa sila. Kasi sa panahon na 'yon, unang parusang binigay ni Allah sa kanila, hindi umuulan. So, tinamaan sila ng, ang tawag doon? El Nino, hindi umuulan. Ngayon, nakita nilang umitim na nanggagaling sa silangan, malaking ulap, qalu hadha 'aridun mumtiruna. Ito yung ulan. So, natuwa sila. Bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adabun alim. Hindi nila alam, yun yung hiniling nila na parusa na dumating. Ngayon dumating na. Ano yung parusa na yun? Rehon, isang napakalakas na hangin na pipinsala sa kanilang lahat. Tayo, pag may dumarating na hangin, dalawa yung klaseng hangin. Hangin na refreshing, hangin na parusa. So yung palagi sa dua ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag lumalakas yung hangin, nagdudua siya na naway itong hangin ay may dalang biyaya mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat pag lumalakas yung hangin, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkakaroon siya ng takot. Ayon sa hadith ng Rasulullah, nangangamba siya. Natatakot siya na baka ito yung hangin na tumama sa panahon ni Hud alayhi salatu wasalam. Panahon ni Hud alayhi salatu wasalam. So nagdudua siya na pag malakas yung hangin, naway itong hangin na to ay may daladalang biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa masta'jaltum bihi. Ito yung sinasabi ng Yahud, ibigay mo na ang parusang sinasabi ni Allah. Ngayon, dumating ang sinabi sa Quran, ar-rihal aqim, hangin na walang daladalang biyaya. Dry, dry, yung hangin na dry, na wala pag nasisingot mo, hindi gagandang loob mo. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal aqim. Sa panahon ni Ad, dumating sa kanila yung napakalakas na hangin, ma tadaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin. Lahat na nadadaanan ng hangin na ito nagiging bangkay. Walang natitira.
Ma tadru min shay'in atat alayhi illa ja'alat ramim. Ibig sabihin ng ramim, yung buto na nagiging kalansay. Ganun kalakas ang hangin. Wala ba tayong nakitang ganun? Wala. Kasi sila, ang feel nila, sila yung malakas. Matitipuno, matatangkad, matatalino, kaya nilang iwasan, gumawa ng kanilang mga sandata, parang iwasan yung mga parusa. Itong hangin na to, sa sobrang lakas, nagiging kalansay. Saan nga patatakbo? Mustaqbil audatim, doon patungo sa kanila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Itong hangin na to, dumating, tuloy-tuloy, walang stop. La yatawaqqaf. 8 ayyamin husuma. Sa loob ng 8 araw. 7 gabi at 8 araw. At yung hangin na yon na sobrang lakas, hindi siya tuloy-tuloy, hindi siya nagpahinga. Ganun siya ng ganun sa loob ng 8 araw. Sa tingin nyo, fahal tara lahum min baqiyah? Meron bang matitira sa kanila? Sabi ni Allah. Wala na. Kaya nga sinasabi natin, yung Ahqaf na yon na lugar sa pagitan ng Oman at Hadramaut, wala ka nang makikitang may nanirahan ba dito? Wala. Wala na, kasi walang ebidensya eh. Wala nang tinira si Allah subhanahu wa ta'ala. Athar. No? Wala nang tinira. 8 araw, sunod-sunod. Sinabi ni Allah, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Ganito pinaliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nung tinangay ng malakas ng hangin ang mga tao ng Ad, na malalakas, matatangkad, tinatangay sila ng hangin at sinusubsub ni Allah ang kanilang mga ulo sa lupa. Subhanallah. Sa katawan natin, ang pinaka-special, inaalaga natin yung mukha natin, di ba? Kasi iyan yung unang napapansin eh. Minsan dito tayo nadjudge sa mukha natin. Pag ang may itsura, guwapo, nagbigay ng punchline, romantic. Pag medyo pangit, manyakis. Dito tayo minsan nadjudge sa itsura natin. Special yung itsura natin eh. Ang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga taong nagmamalabis, nagyayabang, ginawa pasubsubang mukha nila sa lupa. Bakit? Sapagkat gusto iparamdam ni Allah kung gaano sila kababang ninalang. Na kung saan yung mukha mismo ang bumaon sa lupa. Tinangay sila ng malakas na hangin mula sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga palasyo, at pasubsub sila sa lupa. At hindi lang yon. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sa lakas ng hangin, dahil pasubsub sila sa lupa, napuputol ang kanilang katawan, humihiwalay ang katawan nila sa ulo nila. Sa sobrang lakas. 7 araw yon. Subhanallah. Naiiwan yung ulo nila sa lupa at kumitilapon ang kanilang katawan. Paano mo ililibing yun, bro? Hindi mo mahanap yung ulo. Sinabi sa suratul Haqqah, sar'a, para silang mga basura na kumalat. Alam niyo yung palmeras? Yung mga puno ng dates, datiles, kapag tinatanggal, napuputol, at pakalat doon sa lupa, ganun yung itsura nila. Sinabi na, ka'annahum a'jaz, sinabi ni Allah, para silang puno ng palmeras na tumilapon na lang na parang basura. Subhanallah. Nasaan yung nagsasabi na, sino ang mas malakas? Sino ang hingit na mas malakas sa amin? Nasaan sila? Anong naging ending nila? Yun ang tanong dito sa Quran. Lahat ang nagmalabis, nagmataas, binigyan ni Allah ng pinakamasamang ending. Katulad din ni Fir'aun. Lahat ng nagsasabi na sila ay mas malakas, mas mainam, at nagmalabis sa lupa, hindi lang yon, naminsala sa lupa, zalimun. Ibig sabihin, nanlalamang sa lupa ang nagiging ending nila, katulad ng ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinaka matindi na ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, parusa sa panahon ni Ad. Subhanallah. وَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ, at iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala si Hud kasama ang mga malalampalatayan na naniwala kay Hud. Siyempre, may naniwala kay Hud alayhi salatu wasalam, pero katulad ni Nuh, kakaunti lang ang naniwala kay Hud at mas marami pa rin yung hindi naniwala kay Hud alayhi salatu wasalam. So dito, nung last na lecture natin,
ang pinaka-point of view dito ay pag-iwas sa pagtatakabur, pagmamataas. Hindi tayo nawawala dito sa istikbar. Simula pa yung kwento natin kay Adam, kaya hindi naniwala si Iblis dahil nag-istikbar siya. Nagmataas. Walang taong nagmataas maliban lang sa binaba ni Allah. Kaya nga sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawada'a rafa'ahu Allah, wa man irtafa'a wada'ahu Allah. Sino man ang magpakumbaba ay itataas ni Allah, at sino man ang magmataas ay ibababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, naway napulutan natin ang aral patungkol sa buhay na ni Huda alayhi salatu wassalam, at meron tayong nakuhang impormasyon patungkol sa propeta na si Huda alayhi salatu wassalam at sa kanyang mga mamamayan. Jazakumullahu khair wa ila huna naktafi bihadal qadr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.